Kaya naman, ilagak natin yung mga oras na ito sa pakikinig. Let us not allow any disturbances na tayo ay ma-disturb para makat at hindi natin maunawaan yung salita ng ating Panginoon. Yamang tayo ay dinako ni Lord sa lugar na ito. Let us make the most of it, yung time na meron na ito upang talagang mag-grasp natin yung salita ni Lord. Yung nais na ipahayag ni Lord sa atin sa umagang ito. Amen? So, dito na po ba ang lahat? Tayo pong lahat ay tumayo. At basahin po natin ang salita ni Lord sa umagang ito na matatagpuan sa Jeremiah chapter 15 verse 20. Sabay-sabahin natin basahin in the count of 3. 1, 2, 3. I will make you a wall to these people, a fortified wall of bronze. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you to rescue and save you, declares the Lord. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay makakaupo. Amen? So, ang salitang ito po sa Jeremiah chapter 15 verse 20 ay mga salitang binanggit at idiniklara ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kay Jeremiah. Kung babasahin po natin yung kabuuan ng history ni Jeremiah, he is a prophet. Amen po. He is an appointed prophet ng ating Panginoon. Sabi sa Jeremiah chapter 1, hindi pa man nasa sinapupunan, ipinoform pa lamang sa sinapupunan si Jeremiah, kilalang-kilala na siya ng ating Panginoon. Siya ay tinawag na at inappoint na bilang propeta, tagapagsalita ng ating Diyos sa kanyang nation, specifically ang Judah. At bilang propeta, ang gagawin ni Jeremiah ay sumunod sa sasabihin ng ating Panginoon at kung ano man ihahayag ng Diyos sa nation, amen, ng Judah, ay ito rin ang ihahayag ni Jeremiah. And usually, sa panahong ito, ang inihayag ni Jeremiah ng ating Panginoon through prophet Jeremiah, ito ay warning sa kanyang nation, sa nation of Judah, warning, punishment, at pagpapaalala, amen po, and the call of repentance to the nation of Judah. Amen, praise God. Ganun na lamang kabuti ng ating Panginoon Diyos, amen po, sa nation of Judah, na despite sa katigasan ng kanilang ulo, He raised a prophet to remind them how sinful they are, that they needed to repent in order for them not to be destroyed, in order for them na hindi mapahamak. Amen. At hanggang ngayon, ang salitang iyon, na repent, amen po, not only to the nation of Judah, but to the nation that we are in today, to the generation that we are in today, amen po. Nandoon pa rin yung calling, amen po, hanggang sa henerasyon na ito, na tayo ay mag-repent at magsisi sa lahat ng ating pagkakasala. Amen. Because alam natin that repentance is the key, amen po, sa pagbuhos ng pagpapala ng Diyos, amen, sa bawat isa sa atin. Dahil ito ang nais ng ating Panginoon sa kanyang nasyon, ang Judah. Nais niyang pagpalain ang kanyang the people of Judah, amen po. Nais niyang pagpalain ito, but because of their sins, because of their stubbornness, amen po, nahihinto or napipigilan yung pagpapalang yun na para dapat sa kanila. Amen. At kung titingnan po natin during that time, amen po, yung panahon na si Jeremiah ay tinawag ng ating Panginoon bilang propeta, hindi po madali ang kanyang pinagdaanan. Tama. Nabasa po ba natin yung book of Jeremiah? He was called a weeping prophet. Every time siya ay nananangis, siya ay umiiyak. Amen po. Halo-halo yung kanyang emosyon. Amen po. Yung emosyon na siya ay nahihirapan. Yung emosyon na feeling niya, siya ay ineffective. Kasi every time na ihayag niya yung nais na ihayag ng ating Panginoong Diyos, wala siyang nakikitang pagbabago sa people of Judah. Amen. Napakahirap, amen po. During that time, amen po, si Jeremiah is being overwhelmed with mixed emotions, amen po, dahil sa kanyang pinagdadaanan. Feeling niya, amen po, during that time na siya ay tinawag ng ating Panginoon, during His ministry, amen po, naranasan po niyang siya ay matreten, mamak,
amen po, naranasan po niya, amen, na siya ay i-despise, naranasan po niya na ma-left behind, na feeling niya, he against the whole nation of Judah, he against all the kings and all the leaders of Judah. Imagine po natin yung hirap na naranasan ni Jeremiah sa panahon na iyon, amen po, sa mga tao. At makikita din po natin ngayon, amen po, sa ating panahon ngayon, nararanasan ng mga leaders, amen po, of these churches, amen po, yung naghahayag ng salita ng ating Panginoon, they are being mocked, they are being laughed at, amen po, sila ay tinutuya, amen po, makikita po natin, those preachers on the streets, on the bus, and everywhere, amen po, anong ginagawa sa kanila ng mga tao, pinagtatawanan sila, they are being ridiculed, they are being mocked. Amen. Ganun po kahirap, amen, yung nararanasan ng mga tinawag ng ating Panginoon. But compared to what Jeremiah has undergone during his time, at sa panahon natin ngayon, dito pa lamang specifically, amen po, wala po yan sa naranasan ni Jeremiah. And yet, we can see, amen po, kung gaano kawik ngayon ang mga generations natin, amen po, gutom pa lang, sumusuko na, antok pa lang, hindi na kayang tumayo. Amen. How much more sa naranasan ni Jeremiah? He stand by. Amen po. And he stood by despite sa lahat ng mga ng naranasan niya. Amen. Hindi lamang sa tao yung naranasan niya during that time. Sa kanyang sarili, nagkaroon din siya ng battle. Amen po. Hindi po naging madali. Amen. Dumating siya sa point, amen, na he doubted even God. Amen po. Siya ay nag-doubt din sa promise ng ating Panginoon. Amen. Kasi parang iniisip niya, Lord, parang opposite naman. Amen. Lumalaban yung sinasabi mo sa ginagawa mo sa iyong nation, Judah. At dumating rin siya sa point na feeling niya, mas minamahal na niya ang nation na Judah kaysa ang Diyos. Amen. Dumating siya sa panahon that he even accused God na iniwan siya ng ating Panginoon sa gitna ng kanyang pagdurusa. Mababasa po natin yan sa Jeremiah chapter 15. Amen po. Yung kabuuan ng Jeremiah. Amen po. Yung pressure. Amen po. Yung naranasan ni Jeremiah during his ministry. Amen po. He complained to God and he utters, amen po, unworthy words towards God that defiles him in front of God as well. Kaya naman, kung babasahin natin sa chapter 15, God calls out repentance all throughout Judah, not only to the nation Judah, but for Jeremiah himself. Amen po. Sa kanyang tinawag na prophet. Amen po. Sa kanyang tinawag na mangunguna. Amen po. So, ganun din po tayo. Amen po. Let us always be aware of ourselves also, no? Na hindi dahil tayo ay tinawag ng ating Panginoon, amen po, we are not aware sa ating mga nagagawa. Amen. Kaya napakahalaga na tayo ay mag-repent because this is very important. Amen. Yung pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa napag-aaralan namin sa Shalom Bible Study, amen po, we have to confess our sins, amen po. Even though sometimes we think wala naman akong nagawa, but there are mga kasalanan na hindi natin sinasadya at hindi natin alam na nagagawa na pala natin. Kaya dapat nating i-confess ang lahat ng ito. Napakahalaga po yun. Amen? So, during that time, kinall out din ng ating Panginoon si Jeremiah. Ang sabi niya, repent for all the unworthy words that you have uttered. Sabi ng ating Panginoon. At sabi ng ating Panginoon, ang promise niya, if you repent, kung ikaw ay magre-repent, I will restore you. Amen. And I will protect you. This is the promise of the Lord. Amen. Minsan, amen, dahil sa katigasan ng ating ulo, dahil sa stubbornness ng ating puso, amen po, hindi natin nare-receive yung dapat nating nare-receive sana. Bakit? Kasi tayo mismo, dahil sa katigasan ng ating ulo, pinipigilan natin yung dapat na mag-overflow sa atin. Amen. Kaya napakahalaga, amen po, na kailangan mag-repent, amen, because repentance is the doorway for us to receive the overflowing grace, mercy, and blessings of the Lord towards us. Amen? Praise God. At sabi po dyan, amen. Ayan, praise God. Ang title po ng salita ng ating Panginoon ay God said, I will make you a wall. Are you ready?
Are you ready to claim this word of God for today to yourself? Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, God said, I will make you a wall. Hindi lamang po niya ito sinabi kay Jeremiah, but today, let us declare that, let us claim na ito ay sinasabi sa atin ng ating Panginoon personally sa ating buhay. Amen. Kung titingnan po natin, during that time, amen po, ang mga salitang ito ay binanggit din kay Jeremiah the moment that he was appointed as a prophet nung siya ay kinausap ng ating Panginoon. Sa Jeremiah chapter 1 verse 18, ang sabi dyan, today I have made you a fortified city, an iron pillar and a bronze wall to stand against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land. Tingnan po natin, nung tinawag si Jeremiah, amen po, sinabi na ng ating Panginoon, gagawin kitang isang fortified city. Ang ibig sabihin, isang matatag na city, an iron pillar, hindi matitinag. Amen po. Pag sinabing iron, matigas to, na pag sinipa mo ito, yung sumipa mismo ang masasaktan. Amen? Against the king of Judah, because God knows enemies, opposition will arise against Jeremiah. Amen? So, can we see, makikita po natin gaano kabuti at ka-faithful ang ating Panginoon. Amen? When He calls you, amen po, He will make you able to stand. Amen? The Lord will provide everything. Ang sabi lang ng ating Panginoon, obey. Sumunod ka. Do the work that I am giving you and I will do the rest. Ang sabi ng Diyos, ako ang bahala. Ito ang promise ng ating Panginoon. That moment na tinawag niya, amen, si Jeremiah bilang isang propeta, hindi niya pababayaan si Jeremiah. Amen, praise God. So kung titingnan po natin, prinamis po ng ating Panginoon kay Jeremiah, I will make you a brazen wall. I will make you a wall. Ang sabi ng ating Panginoon, pag a fortified wall of bronze, hindi lamang basta-basta wall na made of steel and made of cement, but it is a fortified, made of bronze po siya. Amen. At napakabuti po ng ating Panginoon, no? Nakaka-amaze po ang ating Panginoon. Kasi pag sinabi ng Diyos that I will give you, that I will make you, amen po, notice it, amen po, hindi siya ordinary lamang. Amen. Very extraordinary, very na nga, extraordinary pa. Amen po. At the best, pag si Lord, amen, kaya wag po tayong matatakot, amen, na i-claim yung mga promises ni Lord, amen, na meron tayong idadrop para lamang i-claim yung promises ni Lord. Kasi pag sinabi niyang, I will make you, hindi yun basta-basta, something ordinary that you will outshine many for the glory of God. Amen. He will make you the best of the best that you can think of yourself. Unless you will surrender, amen po, you will obey God. Amen po. Yun lamang po hinihingi ng ating Panginoon sa atin. Obedience. Amen. Surrender. Amen. Sa ating Panginoon. At gagawin nga. Sabi nga po sa Matthew chapter 7 verse 11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Amen. So napakabuti. Ang sinasabi lang po niyan, kung yung mga earthly parents and father natin, amen po, can give anything, even the pinakamasamang tatay ay kayang ibigay yung nais natin, how much more yung Diyos na umiibig sa atin. Amen po. How much more yung Diyos na walang ibang inaalala kundi ang kabutihan para sa atin. He can give the very best. He can give an extraordinary. He can make you an extraordinary. Amen. Parang yung ginawa niya kay Gideon. Amen. Sabi ni Gideon, wala akong say sa aming tawag nito, lipi, kami ang pinakamababa, sabi ni Gideon. But sabi ni Lord sa kanya, hindi yun ang tingin ko sa iyo. Isa kang warrior, iyon ang tingin ko sa iyo. Amen. So kung ang tingin natin ngayon sa sarili natin, isang tawag nito, isang mahina. Amen. Huwag mong tingnan yung sarili mo kung paano ka tinitingnan ng tao, ng mundo. Tingnan mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos.
Amen? Praise God. So, napakabuti po ng ating Panginoon, Sabi niya, I will make you a wall. Nung sinabi ng ating Panginoon kay Jeremiah, I will make you a wall. Amen. Ang ibinibigay ng ating Panginoon. Amen. So, pag sinabi kasi nating wall, amen po, this is, di ba? Yung mga, bakit tayo naglalagay ng mga walls? Amen, sa ating bahay, sa ating mga kubkuban. Amen po. Because this serves as protection. Amen po. Para tayo ay maprotektahan, para tayo ay hindi mapasok ng kung sino-sino lamang, yung mga unwanted na mga tao or unwanted na mga chismosa, hindi nila makita kung ano yung ginagawa natin. This serves as protection sa atin po. Amen po. A barrier sa atin that separates us. It is a boundary also. Amen po. Boundary. Na dito ka, dyan siya. Amen po. This is the wall. Ito yung wall. Protection. So, nung sinabi ng ating Panginoon kay Jeremiah that I will make you a wall. Amen po. Sabi niya, I will. Para siya maging isang wall, matatag na wall. Amen po. Immovable wall. Amen po. It is a wall that sustains. Amen po. Ganito ka-extraordinary yung wall na ibibigay kay Jeremiah. A wall that is stabilized. Amen po. Hindi kailanman matitinag. A wall that is secured, well protected. Amen. Ng ating Panginoon. At lasting. Hindi po siya agad-agad natitinag, nasisira. It is lasting. Amen po. It is a lasting wall. Amen? So, sabi ni Lord, I will make you a wall. Amen po. What kind of wall? Amen po. Ang igagawa or ibibigay kay Jeremiah for him to be protected. When God promised a wall for Jeremiah, He promised, amen po, una, He promised His words, amen po, to Jeremiah. Kung titingnan po natin that moment na tinawag si Jeremiah ng ating Panginoon, for him to stand still, for him to maging matibay, amen po, inipinigay mismo ng ating Panginoon ang kanyang salita kay Jeremiah. Stability, sustainability, security are always anchored on truth. At alam natin na walang ibang katotohanan kundi ang ating Panginoon. Hindi kailanman matitipag ang isang taong alam niya ang katotohanan. Oo, sa mundong ito na tayo ay naninirahan na kung saan ang katotohanan ay pilit na ginagawang mali at ang mali ay pilit na tinitwist para magmukhang tama. Amen. Ang salita ng Diyos ang bukod tangi nating makakapitan upang sa gayon tayo na naninirahan sa wicked world, amen po, mananatiling matatag. Amen. Dahil kung hawak natin ang katotohanan, amen po, darating ang panahon, ang katotohanan pa rin ang mag-prevail, amen po, over the lies of this world, over the lies, amen po. They can make the truth to become lies. They can make the lies na maging katotohanan, but never, hindi ito magtatagal. Mananaig at mananaig ang katotohanan. At sa panahon ngayon, wala tayong ibang kakapitan kundi ang salita ng ating Panginoon, which represents the truth. Amen po. Dito po tayo magiging matatag. Amen. Ang sabi sa Psalms chapter 33 verse 4, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Amen. Napakaliwanag na sinabi ng ating Panginoon dyan na ang kanyang salita ay right and true. Anything outside the word of the Lord is not true. Amen po. Ang katotohanan ay nakabase lamang sa salita ng ating Panginoon. At sabi sa Psalms chapter 33 verse 4, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Amen. Kahit saang mga scientists at kung ano pa man ang mag-experiment or mag-test sa salita ng ating Panginoon, darating sila sa bottom line that the word of the Lord is always and it is proven true. No lies. Amen.
Sorry po, Proverbs po yun, 30 verse 5. Hindi ko po na-edit. Proverbs chapter 30 verse 5. Amen. So, napakabuti po ng ating Panginoon, no? Kung gusto natin yung katotohanan, amen po, ang Biblia lang po natin, ang Biblia lang po ang ating basis. Amen. So, ang katotohanan ang binigay ng ating Panginoon sa Kanya bilang isang wall, amen po, ni Jeremiah para siya ay maging matatag. That moment pa lang, nung tinawag si Jeremiah, amen po, binigay na ng ating Panginoon ang katotohanan, ang Kanyang salita. Amen, na sinasabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 9, Then the Lord put out His hand and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. Amen. That moment na tinawag si Jeremiah, amen po, binigay ng ating Panginoon ang Kanyang salita upang hindi siya matinag, upang hindi siya mawala, so that he will not be lost. Amen. So, ganun din po, no? Amen. Praise God. Jeremiah chapter 1 verse 9. Amen. Praise God po. At sa mga panahon, amen po, during that time, amen po, napuno po ng confusion at doubt si Jeremiah. But that moment, nung tinawag siya at itinalaga siya ng ating Panginoon, amen po, he knows God already opened up the truth to him, amen po, kung sino siya, amen. Marami ngayon sa ating sa ating henerasyon nawawala because they are lost. What's their identity? Yung iba nga, yung lalaki nagiging babae. Yung babae nagiging lalaki. Why? Because they don't know the truth. Hindi nila alam na dapat babae lang, lalaki lang. Amen? Kaya hindi nagiging matatag ang isang mananampalataya or hindi nagiging matatag ang isang tao because they don't know truly the truth about their identity. At napakahalaga po yun. Para sa atin bilang isang mga mananampalataya na maging matatag, dapat alam natin, amen po, yung identity natin. Amen. Nung tinawag si Jeremiah, idiniin ng ating Panginoon sa kanya that I am, that you are mine. Amen. Idiniin ng ating Panginoon na siya ay tinawag. Amen po. From that moment pa lang na ikukonsip siya, kilala na siya ng ating Panginoon, na siya ay inappoint na ng ating Panginoon, that He is already loved, that He is special to our Lord. Amen. Dapat ganun din po tayo. Amen po. Sa paglabas po natin, amen po, the enemy will throw out something to us that will confuse who we are. Kaya naman maraming naliligaw. Bakit? They don't have the truth. Amen. They don't hold the truth. Amen. We have to seek the truth. Amen. Tayo ay mawiwave. Amen po. Tayo ay magigiba kung hindi natin alam ang katotohanan kung sino tayo. Napakahalaga. Amen. Tayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng mundong ito. Na kung ano ang idikta ng mundong ito, ikaw ay magiging siya. Amen. Na kung idikta ng mundong ito, ikaw ay magnanakaw, magnanakaw ka nga. Na kung idikta ng mundong ito, ikaw ay wala nang mababago sa'yo. But the Lord is different. When God says, you are my child, amen po. Ano man ang sabihin ng mundo na nakapaligid sa atin, hindi tayo mawawala. We will not be lost. Amen. Mananatili tayong matatag at nakatayo dahil alam natin, ako ay anak ng Diyos. Same as with Jeremiah. Amen po. That moment, amen po, though he suffers confusions, he doubted God. Amen po. But that moment, God said to him, God reminded him of who He is. Tinawag kita to make the people turn to you and not you who will turn to the people. Sinabi po ng ating Panginoon yon sa Jeremiah chapter 15. Ayan. Jeremiah chapter 15 verse sinabi po Jeremiah chapter 15 verse 19. Ang sabi ng ating Panginoon, your work is to turn the people to you and not you who will turn to them. Amen po. God reminded him. Amen po. Kaya napakalaga na lagi tayong connected sa ating Panginoon. Amen po. Para lagi nating naaalala kung sino tayo. Pero kung mas connected tayo sa mundo, mas connected tayo sa social media, tayo ay magugulong-gulo na nga ang mundo. Dahil sa social media at sa mga nagaganap na ito. Amen. Tapos tayo, kukonekta pa sa magulong mundo.
ano na lang ang magiging tayo? Magulong-magulo na. Amen. But if we want to stay connected to a world where there is peace despite the chaos of this world, amen po, then turn in to the world of God. Amen po. Turn in to God. Wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon. Amen. Kaya naman sinabi ni Jeremiah chapter 15, Jeremiah sa chapter 15 verse 16, ang sabi niya, sa mga panahon na siya ay nahihirapan, Lord, wala siyang ibang kinapitan kundi ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi niya, when your words came, I ate them. Amen po. I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. Amen. So dapat ganun din po ang maging attitude natin. Amen. When the Word of God came to us, we must eat it. Dahil ito ang magsisilbing joy at delight natin, yung katatagan natin sa mga panahon. Amen. Na tayo ay sinusubok at nasusubok. Amen. Praise God. Ayan. At tunay nga na sa pamagitan ng salita, sinabi po dyan sa Psalms 119 verse 28, pinatutunayan niya na sa pamagitan lamang ng salita ng ating Panginoon, tayo ay napapalakas at tayo ay napapatatag. My soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word. Amen. Ito po yung mga sinabi ng salmista. Amen. So kung tayo ay nako-confuse, we are in doubt, amen po, let us always seek the truth. Amen. Tayo ay gulong-gulo na kung ano ba talagang totoo at mali. Huwag mo nang guluhin ang isip mo. Amen po. The truth is always available. Amen po. Yung Bible, amen po. Yung Bible. Amen. Dahil yun ang magsasabi sa atin ng katotohanan. At pangalawa, when God says, I will give you or I will make you a wall, sabi niya kay Jeremiah, sinabi ng ating Panginoon, I am giving you my assurance. Amen. Binibigay ng ating Panginoon yung assurance kay Jeremiah. Kung titingnan po natin sa Jeremiah chapter 1 verses 8 and 19, makikita po natin, no? Sa umpisa pa lamang, hindi pa nagtatrabaho si Jeremiah, sinabi na ng ating Panginoon, napaka-prevalent at napaka-dominant ng mga salita ng ating Panginoon sa book of Jeremiah nung sinabi niya, I am with you. Sinabi po yan ng ating Panginoon. Nung tinawag siya, ihayo siya, amen po, upang gampanin yung pinapagawa ni Lord sa kanya, ang sabi ng ating Panginoon kay Jeremiah, I am with you. Sumasa kanya ang ating Panginoon. Amen po. Yung assurance, amen po. Ano yung assurance na ito? The assurance of God's presence in Him, in the midst of all things. Sa lahat ng magaganap, inassure ng ating Panginoon yung presence niya kay Jeremiah na hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. Amen po. And the presence of God Himself, amen po, is a strong, amen po, strong weapon para sa atin ay tumayong matatag. Amen po. Kung wala ang presensya ng ating Panginoon, amen po, saan tayo pupulutin? Saan tayo dadalhin? Amen po. But because of the presence of the Lord, the assurance of God's promise, which is His presence, amen po, nanatiling matatag si Jeremiah sa kabila ng mga bintang sa kanya, amen po, sa kabila ng mga threat, amen po, sa kanya. Ganon din po tayo, amen po. Ang buhay dito ay hindi madali, ang hirap, amen po. But because of the assurance, amen po, the promise of God to each and every one of us, which is His presence, amen po, tayo ay nananatiling matatag at tumatayo, amen po. But let us always seek the presence of the Lord. Amen po. Isik po natin yung presence ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, you will seek me and you will find me if you seek me with all of your heart. Amen. Maliwanag po yan na sinabi ng ating Panginoon. So may gagawin po tayo, isisik po natin ang ating Panginoon para yung assurance na kanyang presence, amen po, which is sinabi niya na, basta sumunod ka lang, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. At kung kasama natin ang Diyos, amen po, nothing is impossible. All things are possible. Amen. Kasama natin ang Diyos. Sabi sa pawit ni Pastora, di ako matatakot.
Di ako matitinag, kasama ko ang Diyos. Amen. So, ganun yung confidence natin. Amen. May confidence tayong magmarcha at tumayo dahil alam natin hindi tayo hihiwalayan ni Lord. Amen. How confident are you to stand firm? Amen po. To stand in the face of the enemy who's throwing lies against you. How confident are you standing? Nakasama mo si Lord. Amen. Tayo lamang pong makakasagot noon kung gaano tayo ka-confident. Amen. Praise God. Knowing na alam natin na pag andyan yung presence ng ating Panginoon, someone is backing us. Amen. Malakas yung backer ko. Hindi si mayor, hindi si president, hindi si congressman, pero yung the Lord of Lords and the King of Kings, sabi sa Psalms 14:1, yung gumawa ng lahat ng meron sa mundong ibabaw na ito, maliit o malaki, nakikita o hindi, siya yung backer ko. Gaano kalakas ang backer natin? Amen po. Ang tanong, are we allowing God to back us up? Yun ang tanong eh. God wants us to back up. Gusto niyang i-back tayo, amen, sa lahat. Gusto niyang manatili tayo lagi sa kanyang presensya. Ang tanong, are we allowing Him? Amen. Or tayo mismo ang nagse-separate ng ating sarili sa kanyang presensya? Tayo lamang pong makakasagot ng lahat ng ito. Amen po. Security, amen, strength and stability comes from what we hope and what we hold and what we believe, even we don't get to see it. Amen. Sinabi po yan sa Hebrews chapter 11:1. Amen po. Yung stability, yung tayo, alam natin na kahit hindi pa natin nakikita pag sinabi ni Lord, alam natin na magaganap na ito. Amen po. This is, amen po, stability. When we know for sure the assurance of the Lord, we know for sure the promise of God, we know for sure that we have the presence of God, that we are in the presence of the Lord. Amen? Praise God po. So, God's presence alone is an assurance of comfort, protection, security, and certainty, and especially victory. Amen po. Hindi lamang kay Jeremiah, kundi sa bawat isa sa atin. Gaya nga ng sinabi sa Romans chapter 8, verse 31, what then shall we say in response to these things? If God's for us, if God is for us, who can be against us? Meron ba? If God is for you, can be anyone against you? No one. Dahil malakas ang ating kasama. Amen? Praise God. Pangatlo, amen po, L. Love. The love of God which is steadfast. Amen po. Nothing beats the feeling when we are being loved. Tama po ba? Yung iba nga, feeling nila pag sila ay minamahal, kaya kong sukungin, kaya kong sungkitin, maging ang mga bituin. Amen po. There's nothing, incomparable yung feeling na being loved. Kaya niyang hamakin, maging, hindi ko na alam yun. Basta may mga ganong sinasabi. Amen po. So kung titingnan po natin, amen po, if we have the love, amen po, there is security. Kaya nga sabi din sa mga lalaki, love your wife. Sa mga lalaki, ang gagawin ng mga lalaki, you have to love your wife because this is the security that you can give to your wife. Amen po. Yung pagmamahal na meron ka. Amen po. At ganon din po yung ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Amen po. Para hindi tayo matitinag. Amen. Alam natin. Amen po. Ihinayag ng ating Panginoon yung kanyang pag-ibig. His steadfast love to each and every one of us. Ganon din po ang ginawa ng ating Panginoon kay Jeremiah. Yung assurance ng kanyang pag-ibig. Amen po. Sa pamagitan ng personal intimacy niya kay Jeremiah. Imagine that, amen po. Ang sabi sa Psalms chapter 66, ang kanyang tungtungan ay ang earth at ang kanyang trono ay langit. Amen po. Comparing to the world, tayo ay pinakamaliit lamang or wala pa sa tuldok. Baka hindi ka pa makita. And yet, hindi pa man nagagawa si Jeremiah, he knows Jeremiah already. Amen. Di ba? Kung tayo ay nakikilala kahit ng hari dito, feeling natin, love na love tayo. Ay, kilala ako ni King MPS.
Prince MBS. Ay, kilala ako ni King Salman. Di ba kilig na kilig tayo? How much more sa ating Panginoon? Amen po. Sa dami ng tao dito sa mundong ibabaw na ito, and yet God had called you personally by your name. Are you not, hindi mo ba maramdaman? Ay, kilala niya ako, special ako dito, mahal ako. Amen. And that is the assurance that God has given to Jeremiah. Amen po. Yung personal intimacy niya kay Jeremiah, na hindi ka pa man nagagawa, kilala na kita, pinili na kita, isinet aside na kita para sa isang gawain para sa akin. Amen. So, ganun po ang pag-ibig. Amen po. Pinakita ng pag-ibig. Hindi lamang sa unending assurance of protection, hindi lamang sa unending na pagsama ni Lord kay Jeremiah, but the fact that God knows Jeremiah and God chose Jeremiah among all others. Amen po. Pag tayo ay pinili ng ating Panginoon, we are chosen, we felt love. Amen po. Tayo ay iniibig. Amen po. Minamahal ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, kung titingnan po natin ganun din ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kung sinabi niya sa atin, amen po, He demonstrated His eternal, steadfast, immovable love to each and every one of us. Sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen po. Yung pag-ibig pa lamang ng ating Panginoon is enough for us to be secured at hindi matitinag anuman ang mangyari. Amen. So if we know that God loves us, amen po, then we are assured that we are secured. Amen po. Hindi tayo makakaramdam ng insecurity. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, anong sasabihin nyo? God loves you. Mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal tayo ng ating Panginoon. Totoo po yan, Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Gaya ng pagmamahal niya sa Juda, kaya nga nag-raise siya ng prophet para i-remind sila na dahil sa katigasan, dahil sa makasalanan nyo, sa mga idolatrous ways nyo, kayo ay mawawash out kung hindi kayo magre-repent. Kaya nga nagpadala siya ng propeta through Jeremiah para i-remind sila, amen, na sila ay makasalanan, kailangan nilang mag-repent para hindi sila mapunish, amen po, at ma-destroy ng ating Panginoon. Same as with us, amen. Nakakaranas tayo ng kahirapan, nakakaranas tayo ng pagpapalo ni Lord because God loves us. Amen po. Sabi niya, anak, nawi-wayward ka na, nawawala ka na. It's time to turn back. Turn to God. Amen. Praise God. And lastly, tapos na. Praise God, hindi pa po. And lastly, amen po, life, amen po, yung buhay, amen, which is preserved para kay Jeremiah, yung prinamis ng ating Panginoon, amen. Kung alam natin ng ating buhay is hawak ng ating Panginoon, amen po, di ba? Confident kang tatayo na kahit anumang mangyari, alam ko kung sinong may hawak ng aking buhay. Amen. Hindi ako magra-rush or hindi ako gagawa ng mga bagay. Amen. Para lamang mapahaba ang buhay ko na to. Dahil alam ko kung sino may hawak ng buhay ko. Amen. Ganon din po, amen, kay Jeremiah. Amen po. He was being protected by the Lord, not only physically and even the life. Amen po. God promised him his life to be preserved. Amen. Sumunod lamang po si Jeremiah. Amen. At ganun din po sa bawat isa sa atin. Amen po. If we know that the life that we have comes from the Lord, then we are strong enough to stand. Hindi kasi akin to. Kay Lord itong buhay na ito. Amen. Ang buhay na ito, amen, ay habag lamang na pinagkaloob ni Lord. At dapat ang buhay na ito ay magamit lamang para kay Lord. Amen. Kung alam natin na ang buhay na ito ay hindi atin at hiram lamang, amen, then we are strong enough, secured enough to stand. Dahil alam natin, ano man ang gawin ng kalaban sa atin, amen po,
si Lord pa rin ang may hawak. Si Lord pa rin ang may last say. Kung sabi ni Lord, mamamatay ka bukas, kahit hindi ka suungin ng kalaban, mamamatay ka. Pero pag sinabi ni Lord na mabubuhay ka pa 100 of years, suungin ka man ng kalaban ngayon, hindi ka pa mamamatay. Why? Because the Lord holds our life. Amen po. Not the enemy. Amen po. Not the devourer. Amen. Unless we will let the devourer. Amen po. Angkinin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen? Knowing that our life has been preserved in the hands of the Lord, ang sabi po sa Psalms chapter 66 verse 9, He has preserved our lives and kept our feet from sleeping. Amen po. Siya po ang nagpre-preserve ng ating buhay, and no enemies nor adversaries can stop us, even threaten us. At ang sabi po sa Job chapter 12 verse 10, In His hands is the life of every creature and the breath of all mankind. Amen. Remember, ang buhay na ito, si Lord ang nagbigay, siya din ang babawi nito. Amen po. So wag po natin angkinin yung buhay na ito as if tayo ang nagmamay-ari at kaya natin, ginagawa natin yung gusto nating gawin sa buhay na ito. Diba, minsan pag meron tayong pinapahiram, tapos pag binalik yung pinapahiram na ito, lagawa-gawanit na, sira-sira na, diba nagagalit tayo? How much more tayo na pinagkatiwalaan ni Lord ng buhay? Amen. At ang sabi, gamitin ang buhay na ito para parangalan ang nagbigay ng buhay na ito. Ang tanong, ginagawa po ba natin? Amen po. Napaparangalan ba ang Diyos sa buhay na pinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin? Amen po. Tayo lamang po makakasagot nito. Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Amen po. When God said to Jeremiah, I will make you a wall, He gives His words, which is yung truth. He gave His assurance. He gave His steadfast love. He preserved His life. Amen po. And through this wall, amen po, this wall can uphold Jeremiah, even each and every one of us, greater than the opposition force which is against us. Amen po. Kaya tayong i-uphold ng wall na ito, ng assurance na ito ng ating Panginoon. Amen po. Greater than the opposition outside. Greater than the enemy that is trying to kill us, that is trying to destroy us, that is trying to steal something from us. Amen. Praise God. At kung titingnan po natin, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. When God said, amen po, to Jeremiah, I will make you a wall. Amen po. Wala po tayong ginawa. It is all the works of the Lord. Lahat ay gawa ng ating Panginoon. Is it amazing? Kahanga-hanga ang Diyos. Amen. Nung sinabi ni Lord, I will make you a wall. Just accept it. Amen po. Tanggapin mo ito. Wala kang gagawin, no effort, because it is all by the grace of God. Sa biyaya alam ng ating Panginoong Diyos, kaya tayo ay nakakatayo ng matatag. Amen po. That nothing can destroy us. No one can ever penetrate us. No one can defeat us because of God's grace. Sa habag lahat ng ating Panginoon, wala tayong ginawa. Si Lord ang gumawa ng lahat ng ito. Ang hiniling lang ng ating Panginoon sa atin, obey and submit. Obey and submit. Amen. So kung tayo ay nakakaranas ng mga bagay, amen po, we are facing problems, we are facing some kind of the enemy that is trying to turn us down. Amen. Isipin mo lang, Lord, make me a wall that I can stand. I can stand strong, a wall that can make me stable, that is lasting, that even the enemy can never penetrate. At si Lord lang pong makakagawa niyan sa atin. Amen. Praise God. So yan lamang po ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, tayo pong lahat ay makakatayo. Tunay nga na napakabuti
ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. This is the call of God to each and every one of us for today, sa oras na ito. Kung tayo man ay nakakaranas sa mga panahon na ito, na feeling natin tayo ay nagagapi. Kung tayo ay nakakaranas sa mga panahon na ito, na tayo ay talunan. Tayo ay sinusugod ng maraming problema. The word of the Lord says to each and every one of us for today, I will make you a wall. I will make you a wall. Ang tanong, do you want God to make a wall for you that can withstand any forces of the enemy, any lies of the enemy that is thrown against you? It is all the grace of God. Kung nais mong maranasan yung pure grace ng ating Panginoon sa iyo, sa iyong sitwasyon sa mga oras na ito, kung nais mong makita ang glory ng ating Panginoon sa araw na ito, anumang sitwasyon meron ka, the Lord said, be ready. The Lord said, obey and surrender. And as the word of the Lord says kaninang umaga, open your mouth wide and I will fill you, says the Lord. Hallelujah. Let us speak and let us talk to the Lord as Pastor Glenda pray for us. Sige po, let us continue to talk to the Lord. This is the moment of realizing. Hayaan natin na mas maniig o manaig ang boses ng Diyos sa bawat isa. The world can call you anything they want, but let us stand and let us be established sa sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Please, talk to God. Be sincere. Be serious. Talking to the Lord. The Holy Spirit wants to shower you the knowledge, the wisdom, the strength, everything you need, everything we need in order for us to be established on God's purpose, why we exist. So hayaan natin na tayo mismo sa sarili natin ang sumuko sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko kung itong pahiram na buhay mong ito sa akin ay sinira ko. Hindi ko ginamit ayon sa kalooban mo. Kilalanin natin yung pag-ibig ng Diyos. At hayaan natin na patuloy yung assurance that you will be established in Him. Indeed, kapatid, apart from God, wala tayong lakas labanan, even ourselves. But as we continue surrender to the Lord, that this life, yung pahiram na buhay sa atin,
kung kukunin man ng nagpahirap, yung tunay siyang magagalak. It is because of Jesus. It is not because of our works. But we have to cooperate. We have to surrender. We have to accept Him as our strength, as our life, as the one who loves us dearly. O Father, narito, O Diyos, ang iyong mga anak. Pinaparealize mo sa amin, Ama, kung sino kami sa iyong harapan. Ang tunay nga, O Diyos, lagi kang tama at lagi namin nasusumpungan ang aming sarili na wala may pagmamalaki sa iyo. Katulad, O Diyos, ng iyong lingkod na si Jeremias, nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Inangkin mo na siya, O Diyos. Sabi mo, Panginoon, siya'y lingkod mo. Siya'y sa'yo. Subalit, Panginoon, hindi pa rin naligtas si Jeremias sa lahat ng uri ng panghihina, sa lahat ng uri ng damdamin, nakaakibat, O Diyos, ng pagharap sa mundong ito. At ganun din, Panginoon, kami. Laging humaharap sa lahat ng temptations, sa lahat, Panginoon, O Diyos, ng pagsubok. Subalit, Lord, pinarinig mo sa amin sa umagang ito kung ano, O Diyos, ang sinabi mo kay Jeremias. That you will make him a wall. Na gusto mo, Panginoon, ganun din kami. Kaya hindi ka nagkulang, O Diyos. Hallelujah. Iparinig sa amin lagi ang iyong mga salita. Sapagkat sa salita mo naroon ang tunay na katotohanan. Sa salita mo, O Diyos, doon lamang namin nauunawaan ang totoo, ang tama. Sa salita mo, Panginoon, na establish ang bawat isa sa amin. Lumalakas kami, Panginoon. Salamat, O Lord, sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataong marinig ang totoo. Marinig, Panginoon, O Diyos, ang iyong mga salita. Marinig, Panginoon, kung ano talaga yung tawag mo sa bawat isa sa amin. Ayaw mong naguguluhan ng iyong mga anak. Nais mo kaming ma-establish. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin, O Diyos. At hindi ka nagkulang, Panginoon, upang sabihin sa amin, hanapin ka namin ng buong puso. At sa oras na ito, Diyos, narito ang puso ng bawat isa sa amin, Ama. Narinig namin ang katotohanan. At kung mayroon man, Panginoong, lumalaban, Panginoon, na nakikita mo sa bawat isa sa amin, O Diyos, puso man namin ito, isip man namin ito, lakas man namin ito, Panginoon. Lord, I pray, conquer, Lord God. And let not your words be void, Panginoon, just because of our stubbornness, O God. But as you continue, Lord, letting us realize kung ano talagang kalalagayan namin sa iyong harapan, O Diyos. Yung katotohanan ng salita mo, Panginoon, hallelujah. Ang siyang patuloy na mag-mold sa bawat isa sa amin. Sinabihan mo si Jeremias, O Lord, sa kanyang kahinaan, sa kanyang pagdadoubt, Panginoon, to repent. Ito din ang hanap mo sa amin, O Diyos. Ang magpakumbaba kami, iwan, talikdan ng lahat ng mga pagkakamali at pagkakasala namin. Ayaw mo, Panginoong, nakikita kami, O Diyos, na lumalangoy sa pagkakasala. Tanggalin mo, Panginoon, aking dalangin ang panlasa namin sa lahat ng mga nakasasakit sa iyo, Diyos.
Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin ito na pinapahiram mo sa amin hanggang ngayon, O Diyos, ay magbigay lagi ng karangalan sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami. Ang labi naming marumi, ang pag-iisip namin, O Diyos, ang mga aksyon namin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord God, na magpakatotoo. Una sa iyo na nakakaalam ng lahat ng bagay. Pangalawa sa aming mga sarili. Maging Panginoon sa aming kapwa. At hayaan mo rin, O Diyos, O Hallelujah, na ma-establish, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Katulad ng iyong tinuro, O Lord God, na sa sandali kami, Panginoon, ay sumunod sa iyo, hindi mo kami pababayaan. This is your assurance, Panginoon, na katulad, Panginoon, ng naranasan ni Jeremias. As he repented, he was restored. Nagkaroon siya, O Diyos, na ibalik siya sa kanyang senses, Panginoon, O God. At hayaan mo ito, O Diyos, na siyang maranasan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-iakap, O Panginoong Jesus. Bring us back into our senses, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mamuhay kami sa kasinungalingan ng mundong ito. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mamuhay kami, O Diyos, sa lahat ng mga bagay na naririnig namin hindi naman totoo. Hayaan mong lagi, O Diyos, na establish mo, Lord, ang pananampalataya ng bawat isa sa amin tanging sa iyo lamang. O Diyos na totoo. Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Patunay, Panginoon, hindi, O Diyos, matatawaran ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Tatawarin mo kami kung lumalapit kami sa iyo. Sa panahon lamang, naramdam namin, O Diyos, ang kalungkutan. Naramdam namin, Panginoon, ang pangungulila. But Lord, hayaan mo lagi kaming lumapit sa iyo. Whatever, Lord, the circumstances, high or low, Panginoon, makita mo kami, O Diyos, na ikaw ang aming hinahanap. Na ikaw, O Diyos, hallelujah, ang laging namin, Panginoon, pinanghahawakang nagbibigay sa amin ng kalakasan, katatagan. Lord, help us. Guide us always, O God. At Lord, dalangin ko rin po, O Diyos, O Hallelujah, ang buhay na ito, O Diyos, pagdating ng panahon, may balik namin sa iyo, O Lord, ayon sa tunay na nais mo at kalooban. Nasira man namin dahil sa mga desisyon, O Diyos, na hindi kaaya-aya sa iyo. But we are so thankful for the second chance na lagi mong ipinibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Wala ka pong katulad sa kabutihan. Hayaan mo, Panginoon, na sa pag-surrender namin sa oras na ito sa iyong harapan, Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin sa lugar na ito. Hindi maiksi ang iyong kamay upang abutin ang puso ng bawat isa, O Diyos. Patuloy kang kumilos. Baguhin mo, O Diyos, ang buhay ng bawat isa ama na nakikita mo na hindi kaaya-aya sa iyo. Makita mo, O Diyos, at makagawa ka
ayon sa nakikita mo na pagsuko ng bawat puso sa iyong harapan, Ama. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos, sa pagkatunay na pinagmamalasakitan mo kami. Pinaparinig mo sa amin ang mga bagay na dapat namin marinig. Hindi mo kami hinahayaan na mabuhay sa talagang destruction ang tutunguhin. Kundi, O Lord, lagi, Panginoon, ang pagtapik mo, ang pagyakap mo, ay siyang nararanasan ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, O Diyos. We may not be perfect enough, but Lord, thank you. Sapagkat alam namin we are guided. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Nais namin, O Diyos, na tumayo. Nais namin, O Diyos, na lumaban ng may katatagan sa pananampalataya. At yung may pagmamalaki mo, O Diyos. Lord, yung po, Panginoong, masasabi mo, O Diyos, na tunay na kami anak mo. Salamat, O Diyos, sa biyaya. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga narinig na nagbukas sa amin, ng aming pananaw sa umagang ito, O Diyos, tumapik sa puso ng bawat isa sa amin. Nagbigay sa amin, O Lord, ng tamang ilaw sa landas ng aming daanan, O Diyos. Marami pong salamat. And I declare, O Lord God, that you are indeed God. Hallelujah. Who will brought every one of us into freedom from the bondage, O Lord, of anything that is against you in the mighty name of Jesus. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Alam ko, Ama, na the rest, Panginoon, ng minutes ng buhay na ito, Diyos, Lord, patuloy ng salita mo ang siyang kikilos, makikita namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay, Panginoon, O God. Mamamangha na lamang kami, Panginoon, hallelujah, na ayaw na namin, Panginoon, ang mga dating kinagigiliwan namin gawin, O Lord God, sapagkat, O Diyos, inaangkin mo totally ang puso ng bawat isa sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, palakasin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, natop din ang tunay mong nais at kalooban. Purihin ka, O Diyos, marami pong salamat, hallelujah. At Lord, maging Panginoon ang Pastora Grace Olivar, O Lord God, O hallelujah. Salamat po, Panginoon, O Diyos, sa kanyang buhay. Hayaan mo, Ama, na patuloy ang lingkod mong ito, na patuloy mong hinuhubog, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na lumakad ayon sa nais mo at kalooban. Marami siyang katanungan, O Diyos, ikaw ang nakakaalam. Marami siyang, Panginoong, nais na maunawaan, ikaw ang nakababatid, O Diyos. And I pray, Panginoon, O Lord, hallelujah, patuloy mo siya, Panginoong, i-mold into the image and likeness, Panginoon, O Lord, na nais mong makita mo sa kanya, Ama. In the mighty name of Jesus, let Jesus, hallelujah, let you, O Lord, Panginoon, ang siyang patuloy na makita sa buo niyang pagkatao, ang puso niya, Panginoon, O God. Hayaan mo, Panginoon, O Lord God, na sakupin mo, Panginoon, na sa ganun, O Diyos, makapagbigay siya ng pag-ibig, Panginoon, O Lord, sa lahat ng nais mo, Panginoon, abutin, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Yung pong pag-iisip niya, Panginoon, O Lord, bigyan mo siya ng pag-iisip mo, Panginoong Jesus, O hallelujah. So that, Panginoon, O Diyos, magkamit mo siya mightily, Panginoon, O Lord God. Magbigay din, Panginoon, O Diyos, ng karunungan sa iba, Ama. Lord, anoint this vessel in the mighty name of Jesus, O hallelujah. That in this vessel, Panginoon, O Lord God, mayroon, Panginoon, O Diyos, magbibigay ng karangalan sa pangalan mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. And Lord, ang kanyang mga kamay, Panginoon, O Diyos, pagpalain mo, Ama, nang sa lahat ng hahawakan nito, Panginoon, dumaloy ang tunay na pagpapala, ang tunay na kagalingan na nagbubuhat sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat. May her cup
Panginoon o Diyos. Be that big, be that great, Panginoon o Lord God. Hallelujah. That when you infill her, Panginoon o Diyos, it is indeed great in filling, Panginoon o Diyos. In the mighty, mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Praise be to your name, O God. Maraming pong salamat, Panginoon o Diyos. Tunay na kahanga-hanga ka at wala ka pong katulad, O Lord God. Dapat kang parangalan at dakilain. At Lord, patuloy ko rin po itinataas sa iyo, Pastor Danny, na nasa almusa sa oras na ito, Diyos. Dalangin ko po ang patuloy mong pagpapagaling sa Kanya, O Diyos. In Jesus' mighty, mighty name, hindi kami nawawala ng pag-asa sapagkat kilala namin ang Diyos na aming pinananaligan. Walang imposible, walang mahirap na bagay sa iyo, O Diyos. It is in your time, Panginoon, O Diyos, na gagawin mo, mamamanga ang bawat isa sa aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Provide, Lord God, everything He needs in the mighty name of Jesus. Marami pong salamat, and even sa lahat ng aming mga prayer request, alam namin, Panginoon o Diyos, nakatakda na ang lahat ng bagay, Panginoon, para sa mga kasagutan, sa mga panalangin ito. Healing for those, hallelujah, who needs, Panginoon, healing. Provisions for those who are in need, oh God. Peace for those who are in chaos, oh God. In the mighty name of Jesus, strengthen, Lord God, each one of us as you answer our prayers in the mighty, mighty name of Jesus. Marami pong salamat, Ama. Tunay, Panginoon, ang pagkilos mo ang siyang aming naranasan sa umagang ito, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, aalis sa lugar na ito na kulang, kundi, Panginoon, pinuspos mo kami, Panginoon o Diyos. Pinuno mo kami, Panginoon o God, kay buti mong tunay, o Diyos, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon ko, hindi ko sila kinakalimutan. Bisitahin din sila, Panginoon, ng iyong mabuting salita, O Lord God, in Jesus' mighty, mighty name, that as they surrender to you, Panginoon, wala isa man sa mga mahal namin sa buhay, hallelujah, ang hindi, Panginoon, makakakilala sa iyo, O Diyos. This is our claim, Panginoon, O God, as your children. All our families, all our relatives, oh God, will be saved. And we one day, oh God, oh hallelujah, will praise you. Sama-sama kami, Panginoon, oh Diyos, na ipagtataasa namin ang Diyos na buhay. Walang iba kundi ikaw, oh Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. Purihin ka, oh Diyos. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magwika ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, praise God. Can we sing? I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. Hallelujah, Jesus. Let us confess that indeed in Christ alone, hallelujah, we are strong, we are whole. Yes, O Jesus. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, yes, O God, we claim. Every Hallelujah. let it be said of me, It's just because of you, O God. my source of hope is Christ alone, my source of strength.